O ito, rebanse ng Spurs versus Lakers. Pero kitang-kita sa laro na na-miss ng Lakers ang presensya nitong si Kilay. Paano namang hindi? Sa tatlong laro ng Lakers, nag-average nga itong si Kilay ng 38 points, 14 rebounds, at 2 blocks. At nung huling laban nga nila kontra Spurs, ay kumana ito ng 37 points at 10 rebounds. Biruin niyo yung numerong yan na nawala sa Lakers laban sa Spurs kanina. At kitang-kita naman sa laban na binaon sila lalo na sa ilalim dahil wala nga itong si Kilay. Isama na rin natin ang absence nitong si Marites Nadilo at itong si Reddish. Umpisahan natin sa itinakbo na opensa ng Lakers itong pangalawang laban nila. Ang naging starting five pala ng Lakers ay si Austin Reeves, si Tatang Bron, Jackson Hayes, Christopher Min at ito si Principe K. Umpisahan natin yan dito sa first possession ng Lakers. Magkakaroon nga dito ng pick and roll si Austin Reeves at si Tata Bron. Usually mga chong si Kilay talaga nagbibigay ng pick lalo na sa top of the key. At kung si Kilay nga nandiyan dyan, ang nakabantay sa kanya malamang ay itong si Wembanyama. At ang bantay nga dito ni Lebron ay ito si Sohan. At tignan nyo dito, abangers talaga dito si Wembanyama dahil ang tao niya si Jackson Hayes ay nasa corner na hindi naman shooter. Pero ang nangyari naman dito ay magandang deflection naman ni Sohan. Kaya naagaw nilang bola at na-convert pa sa 2. O dito naman tayo sa susunod na play. Bibigay nga dito ng high screen itong si Jackson Hayes. Pansinin nyo dito yung depensa ni Wembanyama. Iniwan niya nga lang si Jackson Hayes. At magbibigay nga ng help defense dito kay Christopher Min. At kung si Kilay nga nandiyan dyan, sigurado hindi iiwan to ng ganyang kalayo nitong si Wembanyama. Kaya nasukol dito si Christopher Min at binilik niya yung bola dito kay Jackson Hayes. At di nga to titira dyan dahil hindi niya to range. At natuloy naman to sa 2-man game nila ni Austin Reeves. Pansinin nyo dito yung depensa na naman ng Alien. Bagyang iniwan na naman yung roller na si Hayes dahil di naman siya kasing husay ni Kilay as a finisher. At medyo malalim pa nga yung depensa dyan ni Wembanyama kaya nakatira ng maayos sa pull-up jumper itong si Reeves. Dito high pick uli ni Hayes kay Reeves at nandun uli yung pasalubong na depensa nitong si Wembanyama. Dahil nga walang tira sa labas itong si Hayes kaya hindi ito pwedeng mag-pop. Dito Tata Bron naman at si Jackson Hayes. Medyo maganda screen ang naibigay nitong si Hayes. Sa pag-atake nga nito ni Tata Bron, andun na naman si Wembanyama para magbigay ng help defense. Pwede pa nga i-drop pass yung bola dyan kay Hayes Pero kinik out pass niya nga ito kay Reeves. Sablay nga yung tira at nakuha naman ni Hayes yung bola. Pero dahil hindi nga siya magaling na finisher, ayun, nabutata siya. At pag si Lebron nga ang mahawak ng bola, ganito lagi ang ginagawa nila. Lagi may nakadoble. Maganda naman ikot ng bola dito, kaso lang kapos yung tira. At kung si Christian Wood na ang nasa loob, ganito ang nangyayari. Dahil nga may tira ito sa labas, nahihirapan ngayon mag-commit itong si Wembanyama para magbigay ng help defense. Tignan nyo, halos hindi maiwan ito ni Wembanyama. Kaya malayang malaya si Tata Bron na nakascore. O dito mag-high post itong si Tata Bron. At kung lumapit man ng bahagya dyan si Wemby, sigurado ipapasa ni Lebron to kay Christian Wood. Titira to ng titira sa tres. Kaya inatake na nga ni Tata Bron tong depensa ni Kelton Johnson. At di na nga rin umabot yung sundot ni Wemby dito. Kaya dito nasa wing side si Lebron. Biglang dumobol si Wemby. Nalibre ngayon si Christian Wood sa gitna. Wala nga pagdadalawang isip na tumira to sa tres at pumasok pa nga. Tagbahid nga dun si Wemby. Dito, high post uli si Tata Bron. Kagulo nga rotation ng Spurs kaya na-open itong si Prince. Pumasok ka ang tira nito sa tres. Dito nga sa pick and roll na to, maganda ang pagkakatapos dito ng Wood ng tira niya. Kaya nga kahit papano, mas naging effective itong si Wood kesa sa isa opensa. Naging 4 na nga lang ang lamang ng Spurs dyan Natapos nga ang first half na lamang ang Spurs ng 7. Nai-adjust nga rin ng Spurs ang depensa nila dyan ng second half. Dahil hindi naman kagaya ni Wood at ni Hayes itong si Davis sobrang agresibo dito nung laro nila nung una. Kaya nabawasan talaga ng option ng Lakers sa labang ito lalo na sa ilalim. At tignan nyo kung gaano ka-agresibo yung si Kilay nung nakaraang laban nila. Talagang ina-atake niya yung depensa ni Wembanyama. At ito nga yung na-miss nila sa pick and roll, lalo kung si Kilay ang roller. Dahil napaka-effective nito dito at magaling talagang finisher. At di rin talaga kinaya ng opensa nila dahil napakalaking puntos ang nawala sa kanila sa laban na to. At syempre yung option na legit threat sa ilalim. Kaya nga nagkanda sugat-sugat na nga ang mukha ni Tata Bron At kung si depensa naman ay malaking kawalan talaga si Kilay. Dahil nga yung tatlong laro nito ay nag-average ito ng 2 blocks per game Kaya mataas ang tsansa na mapapabago niya yung mga tira ng kalaban. Kaya buong loob ng mga Spurs na umatake sa loob. Gaya ni Keldon Johnson, inatake lang yung depensa nito ni Hayes. O mga chong, di ko sinasabing di kaya ni Lebron Actually, maganda rin talaga nilaro niya dito. Kinulang lang talaga ng option lalo na yung threat sa ilalim. At yun nga yung presence ni Kilay. Makakabalik din naman agad sigurado ito dahil sumakit lang daw yung balakang. At syempre, na-miss din nila yung playmaking ni Dilo at yung opensa nito. At syempre, yung malupitang depensa ni Cam Reddish. Kung nagustuhan nyo yung video, palike na lang ito mga chong at pasubscribe na rin ng ating channel.